Siyempre ang main idea ni Rizal kaya ba't siya sumusulat ng mga panahon niya? Siyempre para mamulat yung mga Pilipino, para makalaya din sa mga alipin dahil sa pagsakop ng mga Kastila noon. Ang main contribution nila noon, siyempre dahil napalayan nila, yun malaking pinaka-contribute nila talaga. Siyempre yung talaga na-apply pa ngayon yung mag-aral na mabuti, siyempre sa mga bata na kahit dahil sa sakripisyo nila ngayon na meron kayong kalayaan na natatamo. Ang main ideas naman ni Dolores Reyes ay ipaglaban ang rights ng mga manggagawa at maging proud sa ating sariling kultura. Ang naiambag naman ni Dolores Reyes ay binibigyan niya tayo ng lakas at organisasyon para sa karapatan ng mga masa. At paano naman natin ito may a-apply sa ngayong panahon? Ang sabi ni Dolores Reyes ay ipaglaban mo ang tamang sahod at maging proud ka bilang Pilipino. Ang main ideas ni Mercado, unawain ang ating sariling paraan ng pag-iisip na nakabase sa ating loob at relasyon natin sa kapwa. Ang contribution ni Mercado, binigyan tayo ng lalim at pag-unawa sa ating sariling kaluluwa at kultura. Ma-apply natin siya sa ngayon sa pamamagitan ng pagturing natin kapwa sa ibang tao. Ang pamilya ay isang grupo ng tao na magkakadugo o magkakasama sa isang bahay na minsan din natin tawagin relatives. But sometimes it's not just all about being connected by blood. Minsan matatawag rin natin pamilya yung mga taong o kaibigan natin na nagsisilbi natin tahanan at kakampi. Ano nga ba ang value? Ang value ay tumutukoy sa kahalagahan o worth na isang bagay, tao o idea. Ang value ay kung gaano kaka-importante o ka-meaningful ang isang bagay para sa iyo. Pwede itong tungkol sa presyo like value ng item, pero mas madalas ginagamit ito sa ugali at paniniwala tulad ng honesty, respect, at love na nagsisilbing gabay sa mga desisyon natin sa buhay. Paano nga ba nakaka-affect ang values sa ugali ng isang Pilipino? Malaki ang nagiging epekto ng values sa behavior ng isang Pilipino sa pang-araw-araw dahil ito ang nagsisilbing gabay sa ating kaisipan at pagkilos sa pang-araw-araw. Halimbawa, sa paggalang o respect, kaya uso ang po at opo at pagmamano sa nakakatanda. Meron din tayong tinatawag na bayanihan kung saan mahilig tayong tumulong sa kapwa kahit wala tayong hinihingi kapalit. Paano naman kung i-apply natin ito sa real-life example? Example, si Maria ay nagtatrabaho sa isang opisina. In isang araw ay nagkasakit ang kanyang ina. And dahil sa family values or close family ties, naglipagad si Maria sa kanyang work para maalagaan ang kanyang ina. And yung mga trabaho naman niya ay tumulong i-cover yung work niya. And dito ay nakikita natin ay bayanihan. At si Maria naman ay sobrang thankful at hindi nakakalimot sa ginawa ng kanyang mga katrabaho. And ito naman yung tinatawag nating utang na loob. Habang kausap niya ang boss niya, gumamit siya ng maayos at magalang na pananalita, which is ang tawag ay respect. And may kita mo na yung values na nag-guide sa actions nila, kung paano sila tumulong, rumispeto at nag-prioritize ng pamilya. Ano nga ba ang pantayong pananaw o ang tayo para sa tayo? Na paraan ng pag-intindi sa kasaysayan at kultura natin, na ang ibig sabihin ay gumagamit tayo ng sariling wika, karanasan at pag-iisip bilang isang Pilipino para mas maintindihan ang sarili nating identidad. Ang pantayong pananaw ay importante dahil tinuturuan tayo nito na tignan ang sarili nating kasaysayan at gumamit ng sarili nating perspective at hindi galing sa kahit mang sinong dayuhan. Halimbawa, may isang Filipino content creator na gumagawa ng video patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, gamit ang sariling lengguwahe at sariling perspective. Ikinukwento niya dito ang mga bayani hindi lang base sa libro ng mga foreigners, kundi kung paano sila tingnan ng mga Pilipino. Ano naman
naman ang Psikolohiyang Pilipino? Ang Psikolohiyang Pilipino ay psychology na nakabase sa pagiging Pilipino. Hindi lang kinopya sa Western ideas, kundi galing sa sariling kultura natin. At ano naman ang mga importance o kahalagahan nito? Mas naiintindihan natin ang ugali ng Pilipino hindi lang base sa foreign standards. And mas effective ang pakikitungo natin sa kapwa o halimbawa sa teaching, counseling at family relationship. Ano naman yung mga real-life modern example natin dito? May anak na hindi sumasagot sa magulang kahit may disagreement. Sa Western view, baka isipin na walang opinyon o mahiyain. Pero sa Psikolohiyang Pilipino, ito ay dahil sa paggalang or respect at hiya.